Kapag may nagsasabi na ako po, basta ako, nakilord ako, umaaten ako, ganyan. Hindi ako nagkakaroon ng problema. Kasi lagi ako nagpipray. Lagi akong no? Hindi daw siya be careful na lang po, watch out na lang po. Baka hindi na natin kasama si Lord. Baka iba na yung kasama po natin. Amen? Baka iba na ang makakasama ninyo. God looks at man's heart. Ano po? Nakatingin daw po ang ating Diyos sa puso ng tao. So, kung meron po kayong mga Bible, pwede pong tumayo po tayong lahat at samahan niyo ako sa 1 Samuel 16, chapter 16, verse 7. Sabi po dyan, sabi sa English po, NIV, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Sabi po sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. So pinagpala na po ang salita ng Panginoon at pwede na po tayong maupo mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lang talagang ang tinitingnan po sa atin ng Panginoon Diyos ay ang ating puso, hindi po yung ating pangsarili o yung katawan po natin na panlabas. No? Ito po yung senaryo dito sa text po natin. Sabi nga po, when God removed King Saul, si Haring Saul po, as king of Israel because of his disobedience. Ano po? Yung hindi niya pagsunod. God chose another king, and that was King David. Nung ibinaba po ng Panginoong Diyos, no, nang dahil lang sa hindi pagsunod, ibinaba ng Diyos bilang hari po si King Saul. Bakit? Kasi po naging mapagmataas po siya. Pumasok po sa kanya yung spirit of pride, yung mapagmataas. Marahil ganun din po, tulad din po ni Lucifer, no? Ibinagsak din po siya ng Diyos dito sa lupa nang dahil din po sa pagmamataas. Isipin nyo, si Lucifer po, siya po ang, sabihin natin, pinaka number 1 army ng Panginoon. No? Siya po yung pinaka right hand, marahil ng Diyos. No? Pero dahil sa kanyang pagmamataas, nang dahil sa kanyang kayabangan, nang dahil sa gusto niyang tumaas din, siya po ay binaba ng Panginoon. Dito, binagsak dito sa lupa. Alam niyo po ba na kapag ma-pride ang isang tao, hindi po siya makakasunod sa kanyang superior o sa mga nakatataas sa kanya. Po. Kaya binaba sa pagkahari si Haring Saul at ganun din si Lucifer.
na binagsak ng Diyos dito sa lupa at ngayon, naghahari na po dito siya sa kadiliman. Kaya ang Diyos po ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso ng tao. Amen po? Palakpakan nga po natin si Lord. Binigyan po na tayo ng 3 points po. No? Number 1 po, God looks not on the outward appearance, but at the heart of man. Hindi po tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa puso ng tao tumitingin ang Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang Diyos daw po ay wala na po itinatangi. No more prejudice, sabi nga po. Nang sinabihan ni Yahweh si Samuel na mag-anoint siya ng isang magiging hari ng Israel, pinapunta po siya ni Yahweh sa Jerusalem, sa angkan ni Jesse. At isa sa mga anak ni Jesse po, ang kailangang pahiran niya ng langis. Inutusan niya po si Samuel. No? Kaya nga po, nang makarating na sila, sabi po sa verse 6, nang makarating na sila, o si Samuel, no? Nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Si Eliab po, siya po yung panganay ni Jesse. Marahil isang angkan magagandang lalaki po ito, mga gwapo no? So, sinabi ni Yahweh, hindi daw siya yung pinili, no? Sabi sa isip po ni Samuel, ito na nga siguro magiging hari na papahiran ko. Pero sabi ni Lord, ito na nga, sabing ganon, no? Sabing ganon, umano pa ulit, pinapili pa ulit ni Lord. Sabi niya, hindi yan ang pinili ko. Sabing ganon niya, no? Hindi kakisigan ang kanyang taas, kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. So pagkaraan ni Eliab, sabi sa verse 8 po, tinawag ni Jesse si Abinadab. Ito po yung pangalawang anak naman ni Jesse. No? At pinaraan din ito sa harapan ni Samuel, ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Kaya sabi nga po ni Jesse, sabi ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? No? Wala ka na bang ibang anak dyan? Tinanong ni Samuel kung meron pa siyang anak. Pero sabi nga po ni Jesse, meron pa po ako isang anak, yung bunso ko. Nadoon po siya nagpapastol. No? Ngayon, pinatawag po ni Samuel. At sabi nga po, ito pong verse 9 and 10, tinawag ni Jesse si Sama, ito po yung pangatlo. No? Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. No? Pangatlo na po yon. Isa-isang tinawag ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya ang ginawa ni Samuel, no, sabi niya, wala ka na ba? Wala ka na bang ibang anak na mapapakita sa akin? Sabi nga ni Jesse, meron pa. Kaya sabi ganoon, sinundo nga anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya, sabi ganoon ni Yahweh, siya ang pinilo ko. No? Buhusan mo siya ng langis. Sa verse 13, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At ano pong nangyari? Nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. So ano pong nakita natin po sa text po natin, sa binigay ng Panginoon, sa mensahe ng Panginoon? Dito po makita natin na ang Diyos ay hindi po tumitingin sa panlabas na anyo.
Tatlo po yung pinadaan kay Samuel, pero kahit isa wala po doon. No? Pero doon sa 7 anak ni David, ay ni Jesse, no? Pangwalo si David, yung pala po ang nakita ni Yahweh. Yung puso po, no? Yung puso po ni David. Na kahit gaano siya kakisig, gaano siya kasipag o kagandang lalaki, kasi sila, si Eliab, Abinadab, sasama, mga gwapo rin po sila no? Pero hindi din po pala doon tumitingin si Yahweh. Ang tinitignan pala ng Diyos ay ang ating puso. Kung ito ay tunay at tapat. Opo? Kaya nang mabuhusan si David ng langis, ano po nangyari? Sumakan niya po ang Espiritu ng Diyos. Kaya, alam niyo po na tayo po dapat na mga Kristiyano, dapat maging aware po tayo sa ating mga ginagawa. Dahil ang tinitignan pala ng Diyos, yung puso po natin. Kasi marami minsan gumagawa nga siya pero parang hindi galing sa puso. No? Tulad po ni Haring David, pinili po siya ng Diyos upang mamuno o pamunuan ang bayang Israel. Alam nyo, mga kapatid, marahil ganoon din po tayong mga anak ng Diyos. Tayo din po ay napili upang maglingkod po sa Kanya. Naniniwala po ba kayo na tayo mga anak ng Diyos? Amen. Sabi nga po, many are called, but few were chosen. No? Marami pong tinawag, pero kokonti lang ang napili. Kaya nga po nandito po tayong lahat ngayon Naniniwala po ba kayo na isa tayo sa mga napili ng Panginoon? Naniniwala po ba kayo? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sabi nga po, God has chosen David to lead His people. At tinawag po si David is a man after God's own heart. Nakita po ng Diyos talaga na yung puso po ni David ay doon yung karapat-dapat. No? Kaya nung tinanggap natin, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ano po nangyari po sa atin? Binago po tayo ni Lord. No? Binago po ni Lord ang puso natin. At ito po ang tinitignan ng Diyos sa atin ngayon. At dapat, meron na po tayong malinis na puso. Amen? Nais po ba natin magkaroon ng malinis na puso? Amen. Tanggapin natin ng lubusan ang Panginoong Diyos nang may kagalakan, may katapatan. Amen? Kaya nga ang Diyos po, hindi po tumitingin sa anyo ng tao, kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso po ng tao. Amen? Kaya yung pangalawang points po natin, God gave us a new heart. Nais ba natin magkaroon ng bagong puso? Amen. No? Sabi po sa Ezekiel, chapter 36, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Anong sabi ng Lord? Bibigyan daw po tayo ng bagong puso at bagong espiritu. No?
ang masuwayin daw po nating puso ay gagawin niyang, sabi niya, gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo, sabing ganon, ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Alam niyo po, tunay nga po na napakasarap na magkaroon tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen po ba? Bakit? Yung lumang puso po natin o yung luma nating buhay, yun, pag-uusapan nga namin papunta kami rito no? Kung wala sa atin ang Panginoon Diyos, hindi natin alam. Mamaliitin natin, lalo na yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya tayo po mga humahayo, magtiyaga po tayo. Amen? Magtiyaga po kayo. May humahayo ba dito? Para sa salita ng Diyos? Magtiyaga po tayo. No? Yun po yung yung lumang puso po natin, dati, wala tayong kaalam-alam. Wala tayong kaalam-alam. Sabi nga po, sinasabi pa ng iba no? Pag may kakilala tayo, siguro, maaari, baka nasabi rin sa akin minsan yon. O tayo, may nasasabi tayo sa mga ibang manakita, naku, wala nang pag-asang mabago yan. No? Ako, wala nang pag-asang mabago yan. Yung word na walang yayan, kung ano-ano mga sinasabi. No? Pero, sabi nga po, kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao, ang Diyos na po ay handang magpatawad upang mabigyan tayo ng bagong puso at ng bagong kaluluwa. Amen? Ang bagong espiritu. Amen? Palapakan po natin si Lord. Bibigyan po tayo. Sabi nga po ng Isaiah, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong mga kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kaya nga po, ang Diyos po ay handang magpatawad. No? Kaya po tayong patawarin ng Lord kahit gaano karami ang ating kasalanan. Kahit daw po, hindi sinasabi ng iba na hopeless na. Wala na akong pag-asang mabago pa. Wala na akong pag-asang tanggapin pa ni Lord dahil sa aking mga kalokohan. Lalo na po sa mga bilangguan sa prison. Ang dami nagsasabi, nung nandun po kami sa prison noon, na talagang, Brad, hindi na kami, wala na kami pag-asa. Hindi na kami magkakaroon ng kaligtasan. Dahil ang dami ko na napatay Ang dami ko nang nilokong mga tao. Ang dami niya, sa madaling salita, hopeless na sila. No? Pero praise God, nung narinig nila po itong text na to, nalaman nila na meron pa pala silang pagkakataon upang magbago. Amen? Meron pa silang pagkakataon upang ipakita sa Panginoon yung nais ng Lord na gawin nila para sa Kanya. Kaya nga sabi po dyan, gaano man karami ang inyong mga kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na sabi nga, maruming-marumi kayo sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. So praise God, speaking of prison, maraming salamat, glory to God, dahil meron po tayong prison ministry. At naririnig ko nga po sa mga kababaihan, no? Maraming salamat sa mga kababaihan ng talagang walang sawa, walang pagod na uma-attend dito sa prison ministry po natin every Tuesday sa mga kababaihan dito sa Karingal. No? At karamihan po sa kanila nga puro senyoras pa. No? Talagang
marahil binigay na nila yung buhay po nila no? At kailangan naman talaga. At naririnig ko na maraming nagpapasalamat, yung nagte-testimony na maraming salamat sa Panginoon dahil dito sa mga Bible study nalaman namin yung talagang dapat namin gawin, no? Dahil dito sa Bible study namin na ito, natuto kaming manalangin. At dahil sa mga panalangin namin, marami na po nakalaya doon sa prison ministry, doon sa Karingal. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya maraming salamat po sa buhay po ng ating prison ministry head, si Pastor Tony at ang kanyang mga member ng prison ministry. Na dati-dati meron din pong kalalakihan nung hindi pa nagpa-pandemic, no? Sa Quezon City Jail. Pero malapit-lapit na rin po marahil yan. Kaya time na para tayo po humayo na. Lumapit lang po tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran. At ang Diyos na po ay handang magpatawad upang mabigyan tayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Amen po? Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, talagang napakahalaga ng may malinis na puso. Nais po ba natin na magkaroon ng malinis na puso? Amen. Ang sarap po no? Dahil dito nakikilala ang, sabi nga po, kabutihan ng tao. Pag malinis ang puso po ng isang tao, kitang-kita po, nakikita po yung mga kabutihang nagagawa niya. No? Kaya nga po, ang taong may malinis na puso ay hindi po mapagmalaki. Kundi nandun po dapat nakikita sa kanya ang kabutihang asal at yung pagpapakumbaba. Ang hirap magpakumbaba. No, maging humble tayo. Lalo na pag yung mataas ang pride mo, parang hirap na hirap ka magpakumbaba sa isang kapatid o kung sino man ang nakakausap mo o nakakatapat mo. Kaya nga po, nung magkasala po si Haring David, dahil kay Batseba, no? Ganun na lang ang pagsusumamon niya. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Mahal ng Diyos si David, pero dahil po sa temptation. Kasi tayo man po tayo po mga Kristiyano, kung hindi po tayo magiging aware sa temptation, no? Minsan nakakagawa rin po tayo ng hindi natin gusto sa buhay po natin. Pero nung nakagawa si Haring David, no, talagang nagsumamo po siya sa Panginoon. At nag-pray siya. Sabi nga po niya sa Psalm 51, verses 10 to 11, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." Kaya nga po, ito po yung pinapanalangin ni Haring David, no? Na talagang pagkalooban pa siya ng pusong dalisay. Yung bigyan siya ng bagong espiritu na makakapagbigay sa kanya ng kagalakan. Na ayaw niya na mawalay si Haring David sa Panginoon. Do not cast me from your presence. Maski tayo man, ayaw po nating mapawalay sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Ayaw natin mapawalay po. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Pag ang Holy Spirit nahiwalay po sa atin, kapatid, tignan mo na, tanungin mo na ang inyong mga sarili. Naki-Lord pa ba ako? Kapag may nagsasabi na ako po, basta ako, naki-Lord ako, umaatin ako, ganyan. Hindi ako nagkakaroon ng problema. Kasi lagi ako nagpipray, lagi akong no? Hindi daw siya be careful na lang po, watch out na lang po.
baka hindi na natin kasama si Lord. Baka iba na yung kasama po natin. Amen? Baka iba na ang makakasama ninyo. Kaya nga sinabi, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Lord, huwag niyo po tanggalin. Huwag niyo pong iwalay sa akin ang banal na Espiritu. Yun po yung panalangin ni Haring David. Ano po? Nawa, sabi nga po, magkaroon na po tayo dapat ng pusong mapagmahal, pusong masunurin, pusong mapagkumbaba at pusong dalisay. Dahil ito po yung nais ng Diyos. Ito yung tinitignan ng Panginoon Diyos sa buhay po natin eh. Ibigay na natin kay Lord yung pusong sinungaling. Lord, sa iyo na to. No? Yung pusong magagalitin, yung laging etc. No? Sa umaga pa lang, meron na talagang maririnig mo na. May mga, lalo na yung mga hindi Kristiyano, sa umaga pa lang, ang lulutong na, mga puto kontsinta eh. Di ba? Yung pusong mapagmataas, yung hindi marunong magpakumbaba, ibigay na natin kay Lord. Dahil sabi nga po, our words reveal what's in our heart. No? Kung ano daw po ang laman ng puso, yun daw po ang lumalabas sa bibig. Naniniwala po kayo doon? Totoo po yan. Totoo po yan mga kapatid. Sabi nga po sa Matthew 12 verse 34, you brood of vipers, how can you, who are evil, say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. No? Kung ano daw po ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Kaya nga po sabi sa verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng tao, sapagkat puno ng kasamaan naman ang kanyang puso. Ito po yung mga tao na wala po ang Espiritu ng Diyos. Ito po yung mga tao na wala pa si Jesus Christ sa buhay nila. No? Sabi nga po, ibang-iba eh. Ibang-iba yung mga tao meron Jesus sa buhay nila at yung may mga taong walang Jesus sa buhay nila. Bakit? Ako po napansin ko po yan, nung dumadaan po ako dyan nung ako po ina-assign rin po sa Pinkian dyan sa Tandansora, pag dumadaan ako pag Sunday, kasi po, nagsushortcut ako doon sa Pinkian eh. From Pinkian, doon ako dumadaan hanggang Tandansora. Madadaanan ko doon, ano po yung nadadaanan ko doon? May mga nagkakarakrus, may mga nagbabaraha, ang layo po nun halos sa iskinita yun eh. May mga nagbibingo. Di ba, totoo ha? Yung mga taga doon. No? May mga nagiinuman. Ang aga-aga pa lang, naisip ko tuloy nung ako noon. Nung ako noon, wala pa si Jesus. Kaya nga nasasabi ko nga, magkaiba yung merong Jesus sa buhay niya at yung walang Jesus sa buhay niya. Amen? Kaya nga, pag dumaan ako, talagang makikita nyo, mapapansin nyo po yun. Kaya nga, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Kung narito yung banal na Espiritu, hindi ka makapagsalita ng masama, hindi ka makapagsalita ng makakasakit ng damdamin ng kapwa mo. No? Kasi na doon po mabuting puso inarito, yung pusong dalisay. Amen? Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno naman ang kasamaan ng kanyang puso. Kaya kung pag biglang galit, kung ano yung sinasabi, yun ang lumalabas sa bibig. Lalo na yung taong punong-puno ng galit sa puso niya, tanggalin na po natin. Tanggalin na po natin yung galit. Kasi ito po yung pinagmumulan ng kasalanan din po. Yung galit,
pag matagal na narito na sa puso po natin, ang susunod diyan pagkapuot na, hatred. No? Pag napuot na po tayo sa isang tao, parang ang hirap mo na tanggalin. Pero anger pa lang, galit pa lang. So praise God. Kaya nga pa tayo, iba ang ano natin eh. Nagagalit tayo, bakit hindi? Pero hindi tayo dapat magkasala. Bakit? Kasi repent agad tayo. Lord, sorry. Amen? Sorry po na nakapagsalita ako ng hindi maganda. Confess agad po tayo. Hindi kapares nung iba. Kaya dapat tanggalin na po na pala natin ang lahat ng kasinungalingan, pagmamataas, no? Ang galit at lahat ng karumihan sa ating mga puso. Kasi sabi po sa Mark 7:20, he went on, sabi ni Jesus, what comes out of a man is what makes him unclean. No? Sinabi rin niya, sabi ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, for out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw po ay narito sa laman o maapaw sa puso natin, yun po ang lumalabas sa ating mga bibig. No? Yun po ang nagpaparumi sa atin, galing sa puso. Ito po, sinabi sa Mark 7:20-21. For from within, out of man's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Ang dami po niyan. Sa Tagalog, sabi po, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, at pagmamayabang at kahangalan. Ano po? Ang lahat ng masasamang bagay na ito, sabi sa verse 23, ay nanggagaling sa puso. At dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Nakuha niyo po mga kapatid? Ito pong mga yan, yung mga kasalanan, ito po yung araw-araw na nangyayari po sa atin. Baka hindi lang po yan marami pa No? Marami pa. Pero, ipinapaalala lang po sa atin, no? Na ang lahat ng masasamang bagay na ito, sabi ni Lord, ay nanggagaling sa puso. At dahil sa mga ito nga, ay galing sa puso, ay nagiging marumi ang tao. Nakuha niyo po yon mga kapatid? Kaya po, hindi kahit na po tayo gano'n kaganda manamit, kahit gano'n tayo kagwapo, kung ang puso natin ay hindi karapat-dapat kay Lord, wala rin din po palang kwenta. No po? Kaya nga po, dapat matanggal na sa atin ang lahat ng masasamang bagay at lahat ng karumihang ito na nagmumula sa ating mga puso. Kung paano daw po ginamit ng Lord si Haring David para sa kanyang nasasakupan, tayo daw pong mga lingkod ng Diyos ay nais din niya po tayong gamitin sa paghayo ng kanyang salita. Handa po ba kayong magpagamit? Nakakapag-evangelize po ba tayo? Nakakapag-share po ba tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, mga kakakilala, sa ating mga nakakasalubong o nakakasama sa buhay po natin, no? Kailangan po pala natin 'yon, no?
So binigyan niya po tayo ng isang pusong dalisay, binigyan tayo ni Lord, isang pusong masunurin upang maipahayag din daw po pala natin yung mabuting balita. Ito po yung yung good news of salvation. Hindi ko alam kung sa inyo kung meron dito na hindi pa nakakapag-share ng Word of God. No? Palagay ko, halos lahat naman tayo narito nakapag-share na ng Word of God. Amen? Ito po yung kailangan kasi. Ito po yung kailangan po natin upang, sabi nga, gusto nyo mapuno po itong church? No? Hindi yung puro parang tayo-tayo lang ang nagkakakitaan. So, glory to God. Ngayon nga po, yan, kukunti na lang yung bakante ng upuan natin. No? Kasi tinanggal na ni Manny yung ibang ibang upuan. Bakit? Kasi gusto lagi nasa hulihan umupo eh. Pero ngayon, praise God. No? Ano ba yan? New Testament? Old Testament? Pero ngayon, praise God, no? Napuno na po ang ating, napupuno na po. Pupunuin pa ni Lord to. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga po at dahil po sa bagong pusong natanggap na natin, tumanggap na ba tayo ng bagong puso? Tinanggap naman natin si Jesus sa buhay natin? So, tinanggap natin si Jesus Christ, meron na tayong bagong spirito. Amen? Nakatanggap din po tayo ng isang mahalagang kaloob na nagbigay sa atin ng kaligtasan. No? Nang dahil sa ating pananampalataya. So, ito po yun. Number 3 nating points. God gave us a gift of grace. So, nakatanggap tayo daw po ng isang natatanging kaloob mula sa Diyos. No? Kaya sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. This is the gift of God. No? Dahil sa kagandahang loob daw po ng Diyos ay nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus Christ. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi po mula sa atin. Kaya nga po, grace is so freely given by God, and may we use this gift to love and encourage others. Po, freely given by God po ito, itong kaloob ng Diyos. Kaya nga, magagamit po natin ito para makapag-encourage po tayo ng ibang tao. And because of this grace, sin shall no longer be our master. Because we are not under the law, but under the grace. Under grace. Po, dahil sa kagandahang loob ng Diyos na pinagkaloob sa atin, tayo ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan at hindi na maaalipin pa ng kasalanan. Payag po ba kayo doon? Hindi na tayo pwedeng alipinin ng kasalanan. Amen? Hindi na tayo pwedeng maalipin ng kasalanan. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Yung malakas na palakpak nga po. Hallelujah. Para sa Panginoon po yan eh. Glory to God. Glory to God. Sabi nga po, dahil hindi na tayo nasasakop ng kautusan, kundi tayo ngayon nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Ito po yung grace of God. Kasi sabi po sa Romans 6:14, for sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. No? Wala na tayo po sa ilalim ng kautusan. Tayo po ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Diyos. Kaya nga po, sarap ng pakiramdam kung ang puso po natin, kung si Jesus ay narito sa atin. Ito po yung gift na binigay po sa atin. No? Yung kaloob po sa atin.
Kaya tayo po ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. No? We are under grace na po. Under grace na po tayo ngayon. At kung totoong tinanggap natin ng lubusan ang Panginoong Hesukristo at sumunod sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos. So sabi nga po, 100% binago na ng Diyos ang ating mga puso at espiritu. Naniniwala po kayo? Amen. Kung talagang sa totoo, totoong tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, bakit may hindi ba totoong tumanggap? Meron daw. Kasi nakikita natin minsan, no? Tinanggap lang natin si Jesus sa nguso natin, hindi sa puso. Pero kung tatanggapin natin si Jesus sa ating puso, 100%, bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen? Praise God. Sige, palakpakan po natin si Lord. Tayo po ngayon ay malaya na makakaharap sa ating Diyos na buhay na may kagalakan. No? Dahil tinanggap na natin si Lord eh. Binigyan niya na tayo ng pusong dalisay, pusong masunurin, pusong mapagpakumbaba. Kaya 100% makakaharap na tayo ng lubusan sa Panginoong Diyos, ng may kagalakan, ng may kalinisan, at ng may kabanalan. Dahil ang Diyos ay tumitingin hindi sa panlabas na anyo, kundi sa bawat puso ng tao. Amen? Kaya marahil itong mensahe po ng Lord ngayon, sabi ko nga po, mayroon dalawa akong pinagpilian, pero ito po yung binigay sa akin eh. No? Na, dito nabigay nga yung PowerPoint kay Roxanne, pero glory to God. No? Kasi alam niyo po ba na ang message po ng Panginoon, hindi po basta-basta eh. Kailangan, kapag may mensahe si Lord, dapat isapuso po nating lahat. Amen? Hindi po tayo makikinig lang pagtapos maglabas ng church, tapos na, wala na. Hindi natin makikita o hindi natin maaalala. Hindi po ganon. Dapat, kapag tayo po ay binigyan ng mensahe ng Panginoon, isapuso po natin. Dapat yung seed na yon na bumagsak, dapat sa matabang puso. Amen? Kaya nga po sa conclusion, when someone gives you a gift, maybe you can say, that's very nice. Wow, ang ganda niya na. Di ba? Pag binigyan ka ng regalo, no? So, how much do I owe you? So, paano ko kaya mapapalitan sa iyo yan? No? Kaya nga, sabi nga po, the appropriate response to a gift is to say, thank you. Ganun din po, binigyan tayo ng gift ni Lord. So ano masasabi natin sa Kanya? Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you. Kaya kanina, yung talagang grabe yung praise and worship natin ito. Talagang napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay po nating lahat. Napakabuti niya. Thank you, Lord. Thank you. Yun lang masasabi po natin sa Kanya. Ang magpasalamat po tayo sa Kanya. Dahil sa mga biyaya na pinagkakaloob niya po sa atin. Hindi natin alam, binibigyan niya tayo ng biyaya. Hindi natin alam kung kailan darating yung biyayang yon. Baka bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, after this year. Hindi natin alam kung kailan yung biyaya, yung blessing na pagkakaloob ng Panginoon. Kaya nga po, yet how often Christians, even after they have been given the gift of salvation, feel obligated to try to work their way to God, because our salvation and even our faith are gifts. No? As we should respond with gratitude, praise, and joy. Amen? Palakpakan po natin si Lord, at to God be the glory.